This was to pray as John also told his disciples. And he said unto them, when you pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. At sa susunod na mga verse, for thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. At sabi niya, kung kayo manalangin, kayo'y magpatawad. Pag hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo papatawarin. Na mga kapatid, ito ay masasabi natin, hindi ito Lord's Prayer. This is the disciples' prayer. This is a model prayer, a pattern where to pattern our prayer. Hindi ito ang lagi natin sinasabi. Of course, limitado lang tayo kung ito laging pinapanalangin natin. Na manalangin tayo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Wala ka ng parang wala ka ng mahihingi doon eh. Ibig sabihin, this is just a pattern. A prayer that calls for a relationship with the Father. Our Father. Isang panawagan ng pagpapahayag ng relasyon natin sa ating Ama. Kaya sinasabi niya rito, Our Father. Isang napakatamis na panawagan. Alam nyo, ito ay nagpapahayag mga kapatid ng panalangin ito ay para lamang sa mga saved, sa mga ligtas, sa mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. Sabi nga roon sa John 1:12, but as many as receive Him to them, gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa mga tumanggap sa Kanya, binigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Napakatamis na banggitin ang salitang Our Father, recognizing that God is our Father, and we are the children of God. At ang panalangin ito ay para lamang sa kumikilala sa kay Kristo Jesus bilang kanilang sariling tagapagligtas. Alaala natin ang mga memories ng ating mga ama. Our fathers. Natatandaan ko, mga kapatid, pag maalaala ko yung father ko, wala akong maalaala sa kanya kundi yung mga kabutihang mga bagay na nagawa niya sa amin. Na kung paano kami ginigising ng madaling araw, magbihis tayo, pupunta tayo sa church, sa katedral ng Roman Catholic Church. At sabi ko nga, gigising kami, pupunta kami roon, wala naman kami naiintindihan. Dad mo ay grade 1 ka noon, grade 1 o mga ganyan, wala naman naiintindihan sapagkat Latin naman ang sinasabi ng paring ko. Ang actually, nung unang panahon ay wala pang Bible. Sa mga Catholic noon, walang binabanggit na mga Word of God. Noong programa na lang ni Pope John Paul II o kung sino dyan, yung namatay na yung bagong Pope ngayon, yung unang yung kanyang predecessor na Pope, si Pope John Paul, yun ang nagprograma ng ecumenical movement. Na kung saan, kung pwede ang lahat ng relihiyon ay magkaisa. Kaya, nung magkaisa na ang relihiyon, mayroong Muslim, mayroong Mormon, mayroong Protestante, mayroong Katoliko, Pentecostal, sama-sama na sila at unti-unting nilang nakapag-usapan yung ecumenical movement at unti-unting pumapasok ang Bible doon ng padahan-dahan. Maging alam nila ang Bible, wala pa rin kaligtasan sapagkat hindi nila nire-recognize ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. Number, kapatid, ating makita rito, tumutukoy ito our Father, referring to our earthly Father. No, this is not referring to our earthly Father. Kundi maalaala natin ang ating mga fathers na kung saan, katulad sa bahagi ko, ay ang father ko ay dinadala niya kami sa kapilya, sa katedral. At ang father ko, mga kapatid, ni minsan, with all honesty,
ko narinig nagmura yun. Talagang, ito'y walang kasinungalingang sabihin ko. Hindi ko narinig ang father ko na nagmura. Ang father ko ay may pagka-social drinker, pero hindi siya yung parang isolated lang siya sa mga ilang kaibigan niya na inom-inom lang pagkatapos uwi na. Pero ibig kong sabihin, makita ko na ang father ko ay talagang napakabuting tao. Napaka-responsableng tao. 8 kaming magkakapatid. Ang aim ng father ko ay magtapos lang kayo lahat ng high school. Bahala na kayo. Hindi ko na kaya. At halos lahat kami ay halos nagtapos ng high school at nagplano. Kaunlarin namin ang aming mga buhay. At lagi kami binahamon ng father namin. Ang buhay ay maganda. Basta ayusin niyo lamang. The future belongs to you. Mga kapatid, ang Diyos natin, ang Ama natin sa langit ay sinasabing, He's the Father of the fatherless. Ang tatay ng mga walang tatay. At sabi roon, siya isang mahabaging Ama. Sa Psalms 103, verse 13, binabanggit doon sa atin, ang ating Ama sa langit, 103, verse 13, as a father, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that hear him. Ang katulad daw ng Ama na nahabag sa kanyang mga anak, ganun din ang Panginoon ay nahabag sa mga mayroong takot sa Kanya. Kaya makita natin ang habag ng Diyos ay eksklusibong naroon lamang sa mga taong mayroong takot sa Kanya. Alam nyo, maging ikaw ay unbeliever, pag nagsimula kang matakot sa Diyos, mamuhay ng matuwid, mamuhay ng maayos, God will make a way for us, for you to be saved. Na makilala mo siya, makilala mo ang Panginoon sa Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. And He is our everlasting Father. Ang sabi ron, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yun ang ating Ama sa langit. He is our provider. Siya ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan, kaya malimit at patuloy niya tayong pinahamon sa ating mga sarili na huwag tayong ma-discourage. Wala naman yan, pastor, tao rin ako. Katulad ko rin, tao rin ako. Actually, nadi-discourage din ako, mga kapatid. Subalit sa biyaya ng Panginoon, pinipilit ko huwag ma-discourage. Sapagkat, kung ma-discourage ako, sino pa mag-encourage sa atin? Of course, the word of God is there. Pag nadi-discourage ka raw, sabihin mo, why art thou cast down on my soul? Why art thou disquieted within me? Hope thou in God? Bakit ka nadi-discourage sa aking kaluluwa? Bakit nababagabag ka sa iyong sarili? Manalig ka sa Diyos, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ating makita rito ang mga katotohanan na maging sa Old New Testament ay sinasabi ng Panginoon, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Patuloy tayong magpalakas, magpatibay ng ating mga pananalig sa ating Panginoon upang tayo ay tumibay at lumakas sa ating mga relasyon sa Kanya.